Ipinagmalaki ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estado ng ekonomiya ng Pilipinas at ang mga naghihintay na oportunidad na mabuksan kasabay ng pahayag sa mga mamumuhunan sa bansa na may mga inisyatibong ginagawa upang matiyak ng Pilipinas ang patuloy na pagbangon at magawa ng maayos at madali ang pagninegosyo sa bansa. Sa kanyang pambungad na pananalita sa Country Strategy Dialogue sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, inihayag ng Pangulong Marcos ang hinggil sa International Monetary Fund o IMF projection para sa 2023 global economic growth na tumatakbo lamang na 2.7%, mas mabagal sa 3.2% na siyang naitala noong nakalipas na taon. Ang nasabing datos ay bumaba mula sa 6.0% na siya namang naitala noong 2021. In the Philippines, the picture is slightly different, and we project our economy to grow by around 7% in 2023. We have seen inflation accelerating globally in recent months. We have deployed a number of non-monetary issues to address high inflation, focused on a temporary relaxation of imports concerning various meats and grains. The government has intensified its measures to help improve local food production and help the agricultural sector to strengthen and quickly recover from the deterioration of the agricultural value chain. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan masiguro ng mga bansa na mayroong sapat na hakbang para sa kapakanan ng taong bayan upang hindi masyadong maramdaman ang epekto ng inflation lalo na sa mga mahihina at apektadong sektor. Bilang sagot sa kasalukuyang geopolitical risks, sinabi ng Pangulo na sinusuportahan ng Pilipinas ang nasa oras at epektibong resulta, praktikal at madaling gawin kasama na ang paghihikayat na dapat isulong ang ekonomiya na may iisang layunin sa gitna ng hamon dahil sa kritikal na global issues. Ang Pilipinas, ani ng punong ehekutibo, ay nakatuon sa patuloy na pagsusulong ng pagbangon, pag-promote ng local environment na siyang mangangalaga sa mga negosyo sa pamamagitan na rin ng pagtulong na ma-maximize ang kompetisyon at mapangasiwaan ang pagpasok sa global market. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng economic at technical cooperation upang makatulong sa pagdevelop sa mga maliliit na ekonomiya at mapukaw ang kanilang partisipasyon, lalo na ang mga maliliit na negosyo at economic segments na hindi pa lubusang nakikilala ang potensyal sa pandaigdigang ekonomiya. At upang masagot ang kasalukuyang krisis sa enerhiya at pagkain, bumuo ng magkakaugnay na estratehiya at hakbangin na napapaloob sa development plan ng Pilipinas na siyang tutulong upang matulungan ang economic at social recovery tungo sa isang inclusive and resilient development na hindi na inaalala pa ang pangangailangan para sa isang heightened collaboration upang makamit ang economic at social transformation. The government also recognizes the importance of digitalization as a key driver for the long-term development and for our economic transformation to the post-pandemic global economy. Pagbibigay diin pa ng Pangulo upang maresolba rin ang kasalukuyang kahinaan ng bansa, nararapat lamang umano natutukan ang kahalagahan ng edukasyon, skills development at panghabang buhay na kaalaman upang madagdagan pa ang mga may trabahong manggagawa. Ang pagpapagitna at pakikialam ng pamahalaan, idagdag na ang Public-Private Partnerships o PPS ay kailangan umanong palakasin ayon sa Pangulo upang magkaroon ng mas maayos na access sa employment opportunities. Hindi rin kinaligtaan ng Pangulong Marcos ang pagbanggit na kailangan ring pagandahin ang health system at social protection sa bansa nang sa gayon ay mapahupa at mabawasan ang kasalukuyan at ang kakaharaping panganib. Jinky Baticados, IBC News.